So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga po pala si Okora Utaratingan na nagmula sa BSN3 Section E. So, ngayong araw is nandito na naman ako sa inyong harapan upang magbigay muli ng aking sariling reflections or sarili kong opinion patungkol doon sa mga topic or aralin na idiniscuss ng aking mga kaklase. So, base doon sa mga video reports and compliance and PPT na sinend nila sa GC, yung topic na napunta sa kanila or na-assign is yung gender, culture, and deviance. So, from the word cultures, ito ay tumutukoy sa pagpapahalaga, paniniwala, gawi ng isang lipunan. Samantala, from the word deviance naman is ito ay tumutukoy sa paglabag ng mga norms or pamantayan ng isang lipunan. Halimbawa na lamang nito is sa isang konserbatibong kultura, ang pagkakaroon daw ng tattoo or same-sex relationship is maaring ituring na deviant or kahit na legal ito. And then, pangalawa is yung gender and sex. Ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa na yon? So, yung from the word sex, ito ay tumutukoy sa biological na pagkakaiba ng lalaki at babae. And then, from the word gender naman, ito ay tumutukoy sa behavioral, cultural na katangian na karaniwang naiuugnay siya sa isang kasarian. And then, pangatlo is yung gender and development. So, sa gender and development is meron siyang mga layunin. Unang layunin nito is yung pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pangalawa is yung pag-alis sa discriminations, and yung panghuli is yung pagpapalakas ng papel ng mga kababaihan at LGBTQ sa pag-unlad ng lipunan. Ano nga sa gender and development is merong win and what? Women and development and women and development. Sa win yung women and development, dito ito ay tumutukoy kung saan isinasali ang mga kababaihan sa development efforts. And then yung women and development naman or yung WAD is ito yung pagre-recognize na kung ano yung contributions ng mga kababaihan sa ating lipunan. And then pang-apat is yung gender identity and gender rules. Ano nga ba yung pagkakaiba ng dalawa na yan? So, from the word gender identity, ito ay tumutukoy sa sariling pagkilala sa kasarian. Kung babae ka ba, or lalaki, or transgender. And then, yung gender rules naman is ito yung tumutukoy sa mga pag-uugali or asal na nakabase sa iyong kasarian. Halimbawa is yung mga lalaki is sila yung mga providers. Kung sa pamilya is sila yung tinatawag ng haligi ng tahanan. Samantala, yung mga babae ay sila yung mga nurturer, na kung saan is sila yung ilaw ng tahanan. Halimbawa ay yun nga, yung mga kababaihan or yung babae is sila yung ilaw ng tahanan. And then, yung panglima is yung LGBTQ sa Pilipinas. Ano nga ba yung LGBTQ sa ating bansa? So, ito ay tumutukoy sa mga taong kabilang sa lesbian, gay, bisexual, transgender, at marami pang iba. So, base doon sa video report, sino yung nag-report? Si Aina ba yun? Isa siya sa mga reporters. Sabi niya doon is nung unang panahon daw is bago pa dumating yung mga Kastila is may mga gender fluid na tayo na leader gaya ng mga babaylan. Kung napanood nyo yung palabas ni Marian Rivera na pamagat niya is Amaya, na kung saan si Marian is nung may kambal siya doon, makikita nyo sa palabas na yon kung ano yung ginagawa or ano yung rule ng mga babaylan sa kanilang lipunan. So, base sa research is yung mga kilala daw yung mga LGBTQ Pilipino sa pop culture as pageant, parlor, entertainment, media, at marami pang iba. So, para sa akin is yung mga LGBTQ Pilipino is madalas silang nadidiscriminate sa loob ng tahanan, paaralan, at lalo na sa trabaho.
And then, yung pang-anim is yung HIV AIDS and drug addictions sa pop cultures. So, yung HIV/AIDS, punta muna tayo sa HIV. Ano nga ba yung HIV? Yung HIV ay isa siyang virus na umaatake sa ating immune system, particular sa ating CD4 cells. CD4 cells na kung saan sila yung tumutulong sa ating katawan para malabanan yung mga infection sa katawan. So, base sa aming teachers is kapag nahawaan ka daw ng HIV is nagiging mahina ang resistensya ng ating katawan laban sa mga sakit. So, yung AIDS naman is yung acquired immunodeficiency syndrome. Ito ay tumutukoy sa pinakamalubhang yugto ng mga infections. So, paano nga ba naipapasa ang HIV? So, sabi ng aming teachers or sino ba yun? Si Sir Amerol ba yun? Sa maternal is naipapasa daw yung HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik, direct contact sa dugo, and pangatlo is yung mula sa ina patungo sa sanggol. Yung ibig sabihin yung ikaw as a mother, nagbubuntis ka na may HIV ka, is posibleng paglabas ng iyong anak is maaring yung HIV mo is nahawa doon sa anak mo. And then, yung, ano nga ba yung drug addictions? Yung drug addictions, ito ay laganap ngayon, ito ay laganap sa panahon natin ngayon. Unlike sa naging laganap siya simula yung napalitan na ng presidente. Unlike doon sa pamumuno ni President Duterte. Diba, kung maalala nyo, sa pamumuno ni President Duterte is mas lalong nabawasan yung mga drug addicts sa Pilipinas. Unlike ngayon, parang ngayon is mas lalong lumaganap or naging marami kasi hindi na sila napagtutuunan ng pansin ng ating president. So, ano ang drug addictions? Yung drug addictions ay isang chronic na sakit sa utak na kung saan is nagdudulot siya ng hindi mapigilan ng isang tao na paggamit ng droga kahit na ito ay may masamang epekto sa ating kalusugan or sa ating sa isang buhay ng isang tao. And then, may mga katangian ng drug addictions. Una na dito is yung matinding pagnanasa sa droga, paulit-ulit na paggamit, pagbabago sa ugali or personalidad. Kung mapapansin nyo, di ba, kung may kilala kayong or may nakita kayong isang taong drug addict, di ba, pag once na nakatake sila ng droga is parang nagiging iba na yung ugali nila nagiging iba na yung ugali nila is parang hindi na nila nakikilala nung sarili nila, and kapag sa loob ng isang tahanan, pag umuwi sila is minsan napagtitripan nila yung kanilang pamilya or yung asawa, minsan is umaabot pa sa point na napapatay nila yung sarili nilang anak or yung asawa kasi hindi na nila kilala at hindi na nila alam kung ano yung ginagawa nila. And then pagkawala ng interes sa aspeto ng buhay, kagaya ng sa paaralan, parang wala ka ng ganang pumasok, and then sa buhay at trabaho. So, ano nga ba yung mga dahilan or karaniwang dahilan ng tao na bakit sila gumagamit ng drugs? So, first na dahilan para sa akin isa sa mga dahilan ng mga taong gumagamit ng droga is yung meron silang problema sa pamilya or financial problem. Madalas is impluwensya ng barkada or mga katrabaho mo. And then, pangatlo is minsan is pagtakas sa realidad or pagtakas mo sa problema. So, ang masasabi ko lang is yung droga is hindi siya solusyon para makalimutan mo yung problema mo or makatakas ka sa realidad. So, ang solusyon na pwedeng makatulong sa iyo is yung rehabilitations and counseling.
And then, punta tayo sa pinaka-last topic is yung pamilyang Pilipino sa pop cultures. So, ang pamilyang Pilipino sa pop cultures is ito yung pagpapakita ng karaniwang pamilya sa Pilipinas sa mga pelikula, teleserye, kanta at iba pang mga anyo ng mass media. So, sabi doon sa nag-report is ipinapakita ang mga kaugalian, paniniwala at problema sa pamilya. So, yung una is yung malapit ang ugnayan sa pamilya. Ang ibig sabihin nito is karaniwang ipinapakita ang close family sa pagiging malapit sa isa't isa. Kung tawagin is mas kilalang extended family. Halimbawa nito is nung sama-sama kayong kumakain, sama-sama kayong kumakain tuwing hapunan or dinner or breakfast. And then, pagtutulungan sa problema ng isang pamilya. So, ang pangalawa is nung paggalang sa matatanda. So paggalang sa mga matatanda is ito ay tumutukoy kung saan yung isang tao is gumagamit ng po at opo or pagrespeto sa mga lolo at lola natin. And then, merong mga uri ng pamilya sa pop cultures. Una na dito is yung nuclear family. Yung nuclear family is ito ay tumutukoy sa magulang at mga anak lamang. Magulang at anak lang. And then yung extended family naman is ito yung marami kayo sa loob ng tahanan. Ito nyo is may lolo at lola sa loob ng tahanan, may tiyo at tiya ka sa loob ng tahanan. Tapos, yung parents mo, yung magulang mo at yung mga kapatid mo at marami pang iba. And then yung single parents family. Ito yung single parents family is ito yung single mom. Kung tawagin ito yung single mom or single dad na karaniwan na ang ina lamang ang nagpapalaki sa mga anak. And then, pang-apat is yung OFW family. Itong OFW family, yung pagkakaunawa ko dito is isa sa mga magulang ay nasa ibang bansa upang magtrabaho para maitaguyod nila yung kanilang anak. And then, yung live-in or common law family. Yung sa live-in naman, di ba? Kaya alam nyo naman kung ano yung ibig sabihin ng live-in. Yung live-in is ito yung hindi nagsasama yung dalawang magpartner na hindi pa sila kasal. Madalas is nagsasama sila sa isang bahay na may sariling anak pero hindi pa sila kasal. And then pang-anim is yung blended family. Yung blended family is ito yung pinagsamang anak mula sa ibang relasyon. Okay. Yung blended family is yung kunwari ako may asawa. May asawa ako at may anak sa una kong asawa. And then nagkaroon ako ulit ng pangalawa kong husband. So, yun. Tapos, nagsama kami ng pangalawa kong husband and then yung anak ko sa first husband ko. So, yun yung tinatawag na blended family. And then, yung pang-pito is yung same-sex family. Diba? Common naman, sabotable naman siya from the word same-sex family. Kung saan nagsasama yung parehong lalaki at parehong babae. Okay. Gets? Okay. So, dito lamang po at dito na po nagtatapos ang aking reflections or mga opinion patungkol dun sa mga topic na i-discuss ng aking mga kaklase. So, maraming salamat and have a blessed Friday po sa inyong lahat.